Hello po, kamusta po ang lahat? Saan man kayo naroon? Welcome po ulit sa ating channel, ang showpol.ph. Kung kayo po ay mapadpad sa channel na ito, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. I-click po ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa mga bagong video na ating gagawin. I-like at i-share na rin po ang ating mga video para po maraming makapanood. Ngayon po ay araw ng linggo, ika-2 ng Hunyo, taon 2024. Ang topic po natin ngayon ay ang 90 billion pondo ng PhilHealth. Hihingi po tayo ng update kay Attorney Harry Roque. Nag-update po siya kanina. Papanoorin po natin yon. At yun pong maisog USA. Kukuha po tayo ng update doon. Mag-antay po tayo dahil hindi pa po yata nag-umpisa ang kanilang events doon sa USA. So habang inantay po natin yon, ito po muna 90 billion at yung pong update sa West Philippine Sea. Lagi ko pong sinasabi sa inyo yan. Importante po na may alam tayo kung ano na po ang nangyayari dyan. Dahil konting pagkakamali po na or isang pagkakamaling desisyon ay maaari po tayong malagay sa panganib. Tayo po mga Pilipino. Pero ang unahin po natin yung muna ay ang titingnan po natin yung mga updated sa West Philippine Sea. Pero bago po yan, currency exchange po muna tayo. Yan po ang ating latest currency exchange. Ang 1 US dollar po ay nasa 58.579. Kuwaiti dinar ay 190.36. Saudi Arabian Riyal is 15.821. Sorry, 15.621. Canadian Dollar 42.984. Japanese Yen 0.372. British Pound 74.8629. Euro 63.544. Emirates Dirhams 15.951. At ang ating pong Hong Kong dollar ay 7.491. So yan po yung ating latest currency exchange. So punta po tayo sa topic ng West Philippine Sea or South China Sea. Ito po ay importante. Tingnan po natin, naghanap po tayo ng balita, nag-research pa tayo. So titingnan po natin. Ito po. Ito po yung sa Singapore, China's Defense Minister on Sunday acknowledged the importance of newly renewed military-to-military communications with the United States as tensions escalate in the Asia Pacific, while at the same time accusing Washington of causing the friction with its support for Taiwan and the Philippines. Yan po. Ano po ba ibig sabihin yan? I-try po natin i-translate para mas malinaw. Ito po ang ibig sabihin yan. Ang sabi po, kinilalan ng Ministro ng Depensa ng China nitong linggo ang kahalagahan ng bagong renew na komunikasyon ng militar sa Amerika habang lumalala ang tensyon sa Asia Pasipiko. Habang kasabay nito ay inakusahan ang Washington na nagdudulot ng alitan sa suporta nito sa Taiwan at Pilipinas. Yan po ang sinabi ng
China. Ano pa? Ito pa po. Ang sabi pa po ng China, we will not allow anyone to bring geopolitical conflicts or any war, whether hot or cold, into our region. Ang sabi pa po ng Chinese Defense Minister na si Dong Jun sa Shangri-La Defense Forum, yan po sa Singapore. Yan po yung sinabi ng Defense Minister na si Dong Jun. Sabi niya, we will not allow any country or any forces to create conflict and chaos in our region. Yan po yung sabi ng... So, ito pa po. China has been increasingly assertive in pressing its claim to virtually the entire South China Sea, a key global shipping route which has led a growing number of conflicts, most notably with the Philippines, whose ships have been rammed by Chinese vessels and hit with water cannons. Sinabi po ni Mr. Dong Jun, insisted that China's strategic culture is anchored in universal love and non-aggression before threatening the Philippines, which has grown rapidly pro-American since the election of Ferdinand Marcos Jr. Yan po yung sinasabi ng Chinese. Ano po ba ibig sabihin yan? Try po natin ulit i-translate yan. Ito po ang ibig sabihin yan. Lalong naninindigan ang China sa pag-angkin nito sa halos buong South China Sea. Naninindigan daw ang China na kanila yung buong South China Sea, isang susi na pandaigdigang ruta na pagpapadala na humantong sa lumalaking bilang ng salungatan. Pinakakapansin-pansin sa Pilipinas na ang barko ay narampa ng mga sasakyang dagat ng Sina at tinamaan ng mga yung water cannon po, yung sinasabi. Iginidinidong na ang strategic culture ng China ay nakaangkla sa universal love at non-aggression. Bago magbanta sa Pilipinas na mabilis na naging pro-American mula nang mahalal si Ferdinand Marcos Jr. So inaakusahan po ng China na sobrang bilis daw naging pro-American tayo simula nung maupo ang ating Pangulong Marcos Jr. So tingnan pa po natin yung iba. Ito po, sumagot po yung US dyan. Sumagot po si US Defense Secretary. Panoorin po natin ang sagot ni US Defense Secretary. We'll take a few individual questions and might start grouping a few of them together. War or a fight with China is neither imminent in my view or unavoidable. So leaders of great power nations need to continue to work together to ensure that we're doing things to reduce the opportunities for miscalculation and misunderstandings. In the Asia-Pacific region, my country is And as long as we're talking, we're able to
identify those issues that are troublesome, and that we want to make sure that we in place guardrails to ensure that there are no misperceptions and no miscalculations, and incidents can spiral out of control in reason. But you can only do that kind of thing if you are talking. So, yan po ang na sumagot po yung yan po. Marami pong dyan, pati po itong sa Taiwan. Dalawa po yung conflict nila ng Chinese. Taiwan at Amerika na inaakusahan nila na namamagitan or nakikialam ang mga US military or US government. Ito basahin pa po natin yung ibang dyan. Basahin pa po natin yung ibang balita dyan. Ito po. Sabi pa ng Chinese, since territorial hostilities with China surged last year in South China Sea, Marcos Jr. administration has taken steps to forge new security alliance with a number of Asian and Western countries and allowed a large U.S. military presence in more Philippines bases under a 2014 Defense Pact. Ang sabi pa po ni Mr. Dong, ay naakusan pa niya yung Pilipinas na the Philippines of deliberately provoking China, emboldened by outside powers. China has recognized great restraint in the face of such infringements and provocations, but there is limit to our resistance. May limit daw po sa our resistance. Ano po ba yung ibig sabihin yan? Try po ulit natin i-translate yan para po mas malinaw. Ano ba yung sinasabi ng China na yan? Ito po yun. Sabi po, mula nang tumaas ang territorial fights sa China noong nakaraang taon sa South China Sea, gumawa ng mga hakbang ang administrasyon ni Marcos Jr. para magkaroon ng bagong alyansa sa seguridad ng ilang bansa sa Asya at kanluran at pinayagan ang mas malaking presensya ng militar ng US sa mas maraming base or base ng Pilipinas sa ilalim ng 2014 Defense Pact. Meron palang pag-uusap yan sa noong 2014. Inakusahan ni Dong ang Pilipinas ng sadyang pagpukaw sa China. Sabi niyong China, sinasadya raw ng Pilipinas. Yun po yata yung sinasabi niya na nagpunta po doon sila Senator Hontiveros na nagpunta doon at yung kasama yung mga kanilang grupo. So, kinilala ng China ang malaking pagpipigil sa harap ngayon, mga paglabag at provokasyon, sabi ni Mr. Dong Jun. Yan po yung akusasyon ng China. Ano po ba masasabi natin dyan? Kaya, kailangan po natin mapagmatyag sa conflict na yan ng Pilipinas at China at kasama po ang US. Ang akin lang pong tanong, kung ang US ay nakikipag-usap sa China, bakit din po hindi po tayo magpadala ng mga tauhan kung hindi po makaharap si Pangulong Marcos na kausapin ng China, kagaya po ng ginawa ni Pangulong Noynoy noon na hinayaan niya makipag-usap si Mr. Trillanes at binigyan niya ng authorization na makipag-ugnayan sa China. At ang nangyari po noon, alam naman natin, hindi po natin maitatanggi at nag-walkout pa yan si Mr. Trillanes. Ayun po, nagkaroon po ng pag-agaw sa ating mga teritoryo doon at nakapagpatayo po ang China ng
kanilang base doon. May runway pa po ng eroplano. Ayan po ay balitang-balita. Hindi po natin maitatanggi yan. So dito po sa balitang ito, so maging mapagmatag po tayo. So ang hiling po natin sa ating gobyerno, makipag-usap at kung ano yung mga hiling, baka pakinggan tayo ng China. Huwag na natin balikan yung nangyari kay Pangulong Rod Duterte o kay Pangulong Noynoy. Ngayon po tayo may problema sa China, ngayon po natin solusyonan. Dahil po noon po mga nakaraan, wala naman po naging problema. At malaya po nakakapangisda ang mga Pilipino dyan. At yun po ang sinabi ng mga mangingisda. At yan po ay gumawa po ng meeting ang mga kongreso dyan sa mga mangingisda dyan sa Zambales. Malinaw po sinabi ng mga mangingisda. Anong panahon po ni Pangulong Duterte, inuulit ko po yan. At meron po tayong video dyan na malaya sila nakakapangisda. At ngayon na lamang sila ngayon ay wina-water cannon. So, yan po ang ating hiling sa ating Pangulo. Huwag na po natin masyadong maging matigas tayo dyan. Kung ano man ang ating gustong ipaalam sa China, ibigay natin yung ating saloobin. Tingnan natin. At meron pa pala isang video na aking ipapanood sa inyo. Yung pong sa West Philippine Sea pa rin. Ito po. Panoorin po natin. Panibagong pangaharas ang China. Binuntutan at pinaligiran naman ang kanilang barko ang BRP Teresa Magbanwa na ipinadala sa Sabina Shoal. Pinarigan naman ng Defense Minister ng China ang isang bansang anyay sumira sa pangako at kasunduan kaugnay sa katatagan sa South China Sea. At yan ang tinutukan ni Mav Gonzalez. Isang bansa sa South China Sea ang ilang beses pinatungkulan ng Minister of National Defense ng China sa IISS Defense Summit sa Singapore. Pero sinabi niyang nauudyok at gumagawa umano ito ng mga peking kwento na nakakaapekto raw sa katatagan sa rehiyon. On behaviors of fabricating historic facts, spreading false narratives, attempting to enforce the illegal arbitration award, and confusing right with wrong. A certain country, emboldened by outside powers, have broken bilateral agreements and its own promises, made premeditated provocations, and created false scenario to mislead the public. Nagtitimpi raw ang China sa ginagawa ng bansang ito. China has exercised a great restraint in the face of such infringements and provocations. But there is a limit to our restraint. We hope this country could see where its true interests lie, return to the right track of dialogue and consultation. Git pa niya, kaya raw ng mga bansa sa Asia-Pacific region na resolbahin ang mga problema natin at handang makipagtulungan ang China. Walang pinangalan ng bansa si Admiral Dong Jun. Pero mainit ngayon ang hidwaan ng China at Pilipinas sa mga teritoryo sa West Philippine Sea. Hindi kinikilala ng China ang 2016 arbitral ruling na nagpapawalang bisa sa 9-line claim ng China sa halos buong South China Sea. Ilang beses nang hinaras ng China ang mga barko ng Pilipinas sa loob ng ating exclusive economic zone. Habang nagaganap ang Defense Summit, patuloy naman ang pagdami ng Chinese vessels sa Sabina o Escoda Shoal sa West Philippine Sea. Sa monitoring ng Sea Light, may isang China Coast Guard at dalawang Chinese Maritime Militia vessel na pumapaikot sa BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard. Sa mga nagdaang araw, mas lumapit pa raw ang Chinese vessels. They seem to be, interested in what it's doing there and trying to intimidate it. Sabina Shoal is really the closest shoal to Palawan, so for China to kind of take an opportunity to try to lay ownership to it is an alarming. Ang BRP Teresa Magbanwa ay ipinadala ng PCG para magmatsyag sa sinasabing paggawa na naman ng China ng artificial island sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagsira sa mga bahura o coral reef. Para kay Sea Light Director Ray Powell, magandang hakbang na madestino roon ng barko, lalo't dumarami ang mga barko ng China sa Sabina Shoal. Recently, the Philippines was investigating Sabina Shoal and believes that it has found some
coal that appears to have been dumped there as perhaps a prelude to some early island building kind of activity. I don't know if that's true, but whatever it is that they're up to, they clearly don't like the idea that Teresa Magbanua is there watching them. Para sa GMA Integrated News, Mav So yan po yung update natin sa West Philippine Sea o sa South China Sea. So punta na po tayo sa isa pa topic natin kay Attorney Harry Roque na nagsasabi siya na tungkol sa PhilHealth. Ito na po yung ating panoorin po natin. Dapat bayaran ng lahat yan. So far, ang nababayaran lang po ng lahat ay yung pang-dialysis na ang maximum naman po ay pang-apat na beses kada linggo. Tapos, nalalaman ko po ngayon na bagamat dapat libre na yung mga maintenance medicines, dahil katungkulan na yan ng mga lokal na pamahalaan, hindi pala totoo na nakakakuha ng libreng gamot. Kaya nga po kung mayroong sobrang pondo ang PhilHealth, dapat yan binigay as karagdagang benepisyo sa mas marami pang sakit o di naman kaya ilinaan pangbili ng gamot ng libre na ang gamot. Kasi hanggang ngayon po ang insulin hindi naman po makukuha ang libre. Ang nakukuha ang libre lang yung mga tabletas kaya ng Glucophage. Now, bukod pa doon sa pagbibigay ng mas maraming benepisyo kung marami silang pera, edi huwag sila mangolekta ng mas mataas na premium kung sobra-sobra na ang pera nila. Kasi nga po, doon sa implementing rules and regulation, hindi po doon sa batas sa sinulong ko, regular na tumataas ang bayad ng miyembro ng premiums doon sa mga nakakabayad. So kung sobra-sobra na ang pera, dapat yan hindi na ipinataas ang PhilHealth. So kung ayaw mo magbigay ng mas maraming benepisyo, huwag kang tumanggap na mas mataas na premium. Pero malinaw na malinaw po doon sa batas, no, na ang pondo ng PhilHealth dapat lamang mapupunta sa mga miyembro. Pero ngayon po, dahil sa katutaka ang pera ng PhilHealth ay hindi naman ginagamit sa benepisyo at patuloy pa rin ang paniningil nila ng mas mataas na premium, abay ito po ang pruweba. Ito po ang pruweba na ang board ng, lakihan natin ito mas malaki, yung board ng PhilHealth, unang-una, ayan, ibaba natin, ha? Babasahin ko po ha, anong naging desisyon ng board? Dito po sa telepono ko babasahin, no? Abay, ito, based on the recent approval of the PhilHealth Board on the transfer of government subsidy for premium contributions that are more than the benefit expenses of indirect contributors. So apparently, mayroong 89.9 billion na pera ang linaan ng gobyerno para sa premiums na hindi naman nagagastos dahil hindi nabibigyan ng karagdagang benepisyo ang mga miyembro. So kung meron kayo extra na pera, dahil sabi ng batas, dapat gastusin yan para sa benepisyo ng mga members, dapat nagbigay ng mas maraming benepisyo. Sagutin nyo na yung stents o siguro yung mga open heart surgery. Sagutin nyo na rin yung full course ng chemotherapy at saka ng radiation dahil yan naman po talaga ay napakamahal. No? Sagutin na yung mas maraming gamot ng maintenance na ngayon ay palaging kulang sa mga local government units. Pero nakasulat din po sa batas na yan, hindi dapat ibabalik sa national government ang kahit anong sobrang pondo. Dapat yan ubusin sa mga miyembro. Sa katunayan, hindi nga dapat magkaroon ng savings sa PhilHealth. Dapat yan ubus sa benepisyo dahil hindi po ako naniniwala na with 110 million people na karamihan sa atin ay mahihirap, hindi natin kinakailangan ng tulong medikal. Tapos tignan nyo na lang yung mga pumipila sa PCSO, no? At kung talagang maraming pera kayo, hindi ko nyo ng libre lahat. Kasi ngayon, ang tuberculosis, 7,000 lang ang binibigay na benepisyo. Sagutin nyo na rin, pati yung pag-hospital, na magkaroon na ng zero billing courtesy of PhilHealth. Dahil yun naman talaga ang layunin ng universal healthcare. Dumating sa punto na libre na talaga ang paggamot at ang gamot. Pero ito po, nakasaad po dito sa isang memorandum na address sa EXICOM, yung Executive Committee ng PhilHealth, na nagkaroon na raw ng approval ng board na yung government subsidy for premium na sumobra dahil ito ay sobra dun sa mga expenses ng indirect contributors ay ibabalik sa gobyerno.
89.9. At ito pa nga po yung schedule ng pagbabalik. Aba, ang first tranche May 10, 2024. Ngayon po, August 21, 2024, 10 billion. 20 billion nung una, 30 billion sa October 2024, at 29.9 billion sa May 26, 2025. Ano po ang nakapagtataka rito? Abay, ito po yung release 90 billion sa panahon ng eleksyon. Alam naman natin na may mga bagong ayuda na inilabas kasabay din ng pirma. So ano gagawin nila? Yung pondo na nakalaan para sa kalusugan ng ating mga mamamayan, yung pondo na dapat gamitin para wala na pong mahirap na mamamatay dahil lamang sa kahirapan, gagamitin na naman nila sa politika. Grabe, no? Ano bang dapat natin gawin dyan, mga kababayan? Yan po yung sinasabi ni Atty. Harry Roque. Kaya napakalaking bagay po kung magkaroon tayo ng mga ganitong senador or congressman sa ating gobyerno na marunong sa batas, alam kung ano yung sinasabi ng batas at kayang panindigan ang ating mga pangailangan ng bawat Pilipino. Sana po sa darating na midterm election ay tayo po ay maging matalino. Tama na po yung nangyayari, masyado na po tayong na iiwan sa likod. Naalala niyo ba ng panahon ng GMA? Nung ina-impeach sa GMA, isa sa ginawang basihan para ma-impeach siya, pamimigay ng PhilHealth membership card sa panahon ng eleksyon. Dahil ng mga panahon na yun, hindi ka po pwede maging member ng PhilHealth kung hindi ka nagbabayad ng premium. Hindi na po totoo yan dahil sa batas natin, lahat ng Pilipino, dapat patunayan mo ng Pilipino ka, member ka na ng PhilHealth. Hindi ba ho napakalaking kawalangyaan yan? 90 billion na kailangan ng mga Pilipino para mabuhay dahil sila may sakit, gagamitin na naman sa politika. Yun pang mas masakit. Buti sana kung lahat yan ibibigay nila sa taong bayan na form of ayuda. Alam natin na yung ginagawa nila sa pirma, kunwari, 3,000, pero 500 lang ibibigay. Bubulsahin pa ng mga politiko. Ibig sabihin, yung 90 billion na nakalaan para sa kalusugan ng mga mahihirap, o pwedeng mabulsa pa yan ng mga politiko. Papayag ba tayo? Yung tanong. Emotional po sa akin nung isinulong ko ang universal healthcare dahil inalay ko po yan alang-alang sa memorya ng aking nanay na bagamat hindi po dukha na limas ang kanyang kayamanan dahil sa kanyang pagkakasakit. Ang nais po natin, yung extra pondo ng PhilHealth kung meron man, tustuso na at bayaran na ang lahat ng mga gastos ng mga mahihirap nang hindi po sila mamamatay dahil lamang sa kahirapan. Sana po, masunog kayo sa impyerno, kayo mga walang iya, kayo mga adik sa pera, mga kurap, dahil nakalaan po para dun sa mga pinakamahihirap, linapan nyo. Magkasakit po sana kayo na maubos din ang pera nyo, na matikman ninyo at maranasan ninyo kung ano yung hirap ng mga mahihirap natin na namamatay dahil lamang sa kahirapan. Patawarin ako ng Panginoon sa aking mga sinasabi, Lord, forgive me, tao lang po. Pero hindi ko po talaga masikmura ang kawalangyaan ng lulustay at kukrakutin ang pondo that literally spells the difference between life or death para doon sa ating mga mahihirap. Patawarin niyo rin po ako, pero din po ang aking paninindigan. Kaya nakulitin ko sa mga mandarambong na naglipat ng 90 billion para kurakutin ng mga politiko, ipakukulong ko po kayo, maski yan na ang huling gagawin ko sa mundo ibabaw na ito. Maraming salamat po, Atty. Harry Roque. At ayan po ang inyong talagang napakalaki pong tulong ng PhilHealth na ganyan sa mga mahihirap. Bilang third world country, yan po talagang katotohanan. Marami po talaga sa atin ang mga mahihirap na hindi kayang ay paggamot ng kanilang sarili. At lalo na yung mga nagtatrabaho po sa mga pabrika, marami po tayong pabrika dyan, nagbabayad po sila ng PhilHealth at hindi po naman natin sasabihin na araw-araw sila ay malakas o habang buhay sila ay malakas.
Alam naman po natin na ang buhay ngayon napakaikli lang. Malakas ka ngayon, bukas ay magkakasakit ka. So sa pamamagitan po ng PhilHealth, at hindi na po kailangang humugot pa sa bulsa ang ating mga kababayan para po sila ay mapagamot. Napakalaki pong tulong niyan, tapos kukunin lang ng mga politiko. Grabe, no? Grabe yung Pilipinas niyan. Panako ko po. Tignan natin ang mga reaksyon ng ating mga viewers. Pasensya na po kayo, emotional. Alam niyo naman po talaga, talagang walang tigil po ako nung namatay aking nanay kasi nga po, masakit na parang ninais na niyang mamatay, na parang wala akong kakayahan na tulungan siya sa kanyang pagkakasakit. Hindi naman po. Nung namatay naman po siya, mahigit 25 years na ako nagpa-practice ng law, pero di naman po tayo kakayahan. Kaya sabi ko, sana ninais na lang niyang mabuhay at hindi na niya inisip na magiging pabigat siya sa akin. Ganun pong ka-emosyonal ang aking paningin dito sa pagtatumpay ng aking batas na inalay ko sa aking nanay. Tingnan po natin ang mga say ng ating mga viewers. Wala ba? Naku, baka mamaya hindi sila interested sa PhilHealth, ha? Deputy, hi attorney, they have a special place in hell. Sana nga po pakidulog na sila tanggapin dahil parang karumal-dumal talaga yung gagawin nila. Pagpipestahan nila yung nakalaan para sa pinakamahihirap ng ating lipunan. Yan po yung update ni Attorney Harry Roque dyan po sa 90 billion pondo na gustong gurgurin o ginurgur na ata. Grabe yan. Sampahan na ng kaso ni Attorney Harry Roque. Sana nga. Kaya yan po yung hiling natin sa ating mga kababayan na sana po sa darating na midterm election pumili po tayo ng mga karapat-dapat. Kagaya po ni Attorney Harry Roque. Siya po yung author ng Universal Healthcare. Siya po yung, kaya po siya ay galit ng galit sa ganyan. Kaya nga niya po ginawa yan dahil sa kanyang nanay. Ang kwento po niya, dahil ayaw niya ng maraming mga Pilipino ang maghirap na hindi mapagamot yung kanilang sarili kapag nagkaroon ng sakit. So yan po yung ating update sa 90 billion. So tututukan po natin yan. Lagi po natin maghanap po tayo ng update dyan sa 90 billion na yan. At yun dun po sa hagbang ng Maisog USA ay hindi pa po sila nag-umpisa. Yung babalikan na lang po natin yan bukas kung wala po tayong makuhang update ngayon sa gaganaping Maisog Rally sa New York sa USA. So yun na lang po muna ang ating topic ngayon. Bukas po babalikan po natin kayo. So yan na lang po muna ang ating topic ngayon. Yung po sa hagbang na Maisog USA. Antay-antay na lang po muna tayo kung ano po yung magiging kaganapan dyan. At i-update ko po kayo sa lalong madaling panahon bukas. Muli po, kung kayo po ay mapadpad sa channel na ito, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe. I-click po ang notification bell, like, at i-share na rin po ang ating mga video. Muli po tayo po ay maging mapagmatsyag sa ating pong sa nangyayari po sa ating Philippine Sea at dyan po sa 90 billion pondo ng PhilHealth. Hindi po rin natin tatantanan yan. Muli po, mag-iingat po ang lahat at marami pong salamat. Mabuhay po kayo. Paalam. Adios.